all girls, natupad din, joke lang. Joke lang. Before you drink it, I already drink it for you. Don't worry because I'm always with you, always and forever. Bago mo ito pinangarap ko na ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil lagi mo akong kasama, palagi at magpakailanman. So, hi! I'm Micaela, but you can call me Meg. We're from the Missionary Disciples from Quezon City. Really, God knows how to make us happy without knowing our love language. Because He is the source of love, the true love, ang totoong pagmamahal. Like Ate Deng stated yesterday, Jesus wants to share His joy with us. He wants us to be happy. Sabi nga niya sa John 15:11, may my own joy may be in you. Jesus wants us to be happy. Gusto ni Lord na i-share yung joy niya sa atin. Dahil nauso na yung magtatanong muna bago mag-start, may tanong ako. Kayo ba, ano yung mararamdaman nyo kapag unti-unti nyo nang nakikita natutupad yung mga pangarap nyo? Or kapag natupad na yung pangarap nyo? Sa akin kasi, God really knows na sasaya ko ng sobra kapag natupad yung mga pangarap ko. He knows na sobrang ambisosya ko. And marami akong pangarap sa buhay. Kahit yung iba medyo imposible para sa akin. God is happy working on my dream. Building on our dreams. God had a blueprint of our life. Blueprint of our dreams. Like what He said on 1 Corinthians 2:1, when I came to reveal you my mystery of God's plans, I did not count the eloquence or the show of learnings. So maybe yung eloquence kasi, parang miski ako medyo knowing lang kung ano siya. So hinanap ko siya, it's a quality of delivery of a clear or strong message. So si God, hindi niya sinasabi sa atin ng klaro kung ano yung plano niya. Pero binibigyan niya tayo na trust on Him, trust on Him, trust on Him. But in the mystery of prayer, of conversation with Him, dialoguing with Him, is unti-unti niyang pinapakita yun. Did you know na we are building our dreams through prayer, not in a concrete way, pero binibigyan niya rin ng attitudes, kung anong gagawin natin na plano, kung ano yung mga posibilidad na pwede natin magawa. Because when we pray, we used to ask. Nagtatanong tayo. Ask, A for ask, S for seek, and K for knock. Alam ko naman na familiar sa inyo tong verse na to. Sounds familiar, right? Yun is nasa Matthew 7:7. Ask and I will receive, seek and you will find, knock the door and will be opened. I remember last July 5, 2024, 9 taon lang po. So, when Kuya Bong asked if I want to attend NDR sa CPO, before ako dumating dito sa BD, yung moment na yun, sobrang lungkot ko ng araw na yun. I questioning myself, hindi si God ha, I questioning myself if I am worthy ba, or pinipilit ko lang talaga yung sarili ko sa lahat ng bagay. Kasi makilit ako, or I can't share the detailed guys kasi very personal siya sa akin. And the thing is, parang nag-cut off na kami ng friend ko, and na very malapit siya sa akin sa buhay ko that moment. And very, nag-shake talaga ang aking life. Kasi isa talaga siya sa mga core person ko that moment. I remember na bago ako pumunta ng Verbum, pumunta muna ako ng Adoration Chapel just to calm myself. Kasi nagsabi na ako sa parents ko na rekta na daw ako ng Verbum. Kaya naman sinunod ko na lang yung plano ko. And
Dahil isa akong ma-pride na tao, ayokong pinapakita malungkot ako. And ayoko rin pinapakita na, ayoko rin pinapasa yung bugnot ko sa ibang tao. So, I need to calm myself back. And I know myself that moment na hindi ako okay emotionally and physically. Kasi nga, dahil sa nangyari before ako pumunta dito. And God, indeed, have a mysterious way and miraculous way because I also intended na din na mag-withdraw to being disciples here at Verbum Day. Pero, that moment, when Kuya Bong asked me sa NDR, wala akong pumutang CD, hindi ako disciple. So, it's just a way na din and a path na rin para sa akin na to pray talaga. And really miraculously din is sunod-sunod na umayos yung schedule ko from dapat hindi muna ako pumunta ng ospital, dapat ngayong September pa, inayos ni God yun na pumunta na ako ng July para makapag-usap sa doktor ko. Una, yun talaga yung isang bonggang-bonggang nangyari sa akin. Kasi medyo sapikitan pa na, pwede po bang i-reschedule ako dito kasi wala na po akong gamot. At the same time, gusto ko din mag-ask kung pwede ba akong sumakay ng plane. Kasi nga, pwede mag-trigger yung sakit ko. Kasi may acrophobia ako, then sasakay ako ng plane. Tapos, pag hindi ko siya kinaya, pwede hindi ako atakihin. And sabi naman ng doktor ko, okay lang, basta keep discipline sa tulog, kahit hindi naman naanin tulog. Yung pagkakape mo, kasi from 8 cups of coffee, brewed coffee, to 1 to 2 cups lang a day for a month. So, the discipline is the discipline talaga. Giving talaga siya. So, kailangan talaga na parang sinasabi sa akin ni Lord doon na sa dreams ko, kailangan ko din siyang i-follow through my prayer, little by little, nagkakaroon ako ng conversion. Kung ano mo yung mga gusto kong attitudes, I need to ask Him, ano bang attitudes to para makuha ko yung dreams ko. And, ayun, when Kuya Bong invited me to attend the NDR, I consider it God inviting me to have a quality time with Him. Maybe kahit lagi akong nasa Verbum, I don't have any quality prayer. And God asking me to know Him deeper, to have a quality time with Him. And also, God, parang reassuring me na gusto niya akong maging masaya that moment. Kasi nga, nalungkot ako. Tapos, parang sinasabi din sa akin ni Lord na to face one of my greatest fear, na sumakay ng plane. And also, to parang makuha din yung isa sa mga dreams ko. Yung one of also my greatest dream is to ride a plane. Parang I remember, nung bago ko pumunta ng CDO, pumunta muna ako ng Manila Cathedral just to lift yung anxious ko na kinakabahan ako that moment. Parang nung araw na yun, wala akong pera kahapon nung ini-invite ako ni Ate Elaine na pumunta ng Manila Cathedral. Pero nagulat ako nung gabi, bigla akong nagka-pera kasi sinenda ng prof ko yung pera. Kasi gumagawa ka ng mga PPT. Kung gusto niyo, pwede ipagawa sa akin 300 lang. Joke lang. So, ayun, gumagawa ko ng mga PPT. So, ayun. Tapos, nagulat ako na nagka-pera ako that moment. Tapos, parang really God invites me na pumunta dun sa Manila Cathedral. And nagulat ako nung pagpunta ko sa Manila Cathedral. Parang, isa kasi yun sa mga oldest na church. So, parang as a social study major, medyo nagwiling ang aking mata na pumunta dun. Tapos, hindi naman ako nakapagsimba dun. Na-tour pa kami. Parang, yung plano ko lang, yung objectives ko nung pumunta dun is matanggal yung anxious ko. Pero, si God, meron siyang
bigger dreams and bigger objectives sa akin. Kasi na-tour pa kami. And very kinikilig talaga ako nun. And tuwan-tuwa ako. And doon lang pinapakita ni God na little by little, binibigay niya sa akin and sinasamahan niya ako sa paggawa ng dreams ko. Si Lord talaga is gumagalaw siya sa buhay ko para matupad yung mga dreams ko. He is the partner na binigay sa akin para matupad yung mga dreams ko. Tulad nga ng laging sinabi ni Ate Cookie dun sa MBR namin. Si Ate Cookie, isa siya sa mga couples missionary disciple. So, parehas sila ng nila Kuya Bong na disciples. Meron silang parehas na perpetual vow, pero they are couple. Si Father Bong kasi, priest, pero ayun, equivalent siya na may perpetual vow na couples. Na parang sinabi niya na we need to fall in love with Jesus, with Him. So you know, you will recognize Him always. Lagi mo siyang ma-recognize kasi when you fall in love with someone, kahit isang, yung yapak niya pa lang, yung amoy niya pa lang, yung maliit na boses niya pa lang, alam mo na. And if you fall in love with Jesus, you will continue hear His voice. Kung ano ba yung soft voice na yun. And tulad niya ng sabi sa John 15:11, may my own joy may be in you, na kapag masaya ako, masaya rin siya. So, meron akong tatlong dream. Konting lipat ko. Yan! Meron akong tatlong dream na natupad nung pagpunta ko ng NDR. And really, sinasamahan ako ni Lord na pumunta sa na matupad yung mga dreams ko. Yung una, yung sumakay nga ako ng plane. Yung pangalawa, pumunta ka ng Mindanao kasi it's a Muslim area. Bilang Katoliko, it's very quite different na lugar and na perspective. And it's very good kasi especially yung mga nakausap namin doon na mga galing sa Muswa na youth. Meron din isang girl na nakausap ako. Hindi ko na siya papangalanan kasi hindi ako nag-ask sa kanya. So, nag-usap kami. Tapos, ang intention ko lang na lumabas ng kwarto nun is umilig. Tapos, nagkwentuhan ako mga 2 oras. So, enjoy na enjoy ako makipagkwentuhan sa kanya. And, I really felt na kinakausap ako ni Lord through her. Na parang, sabi ko, grabe Lord, tinake advantage ko yung buhay ko. Ang hirap pala ditong mangarap. So, ang hirap pala ditong mangarap samantalang ako. Lagi niya akong tinutupad. Yung sabi niya sa akin na, ate, nanghihinayang ako, hindi ako nakasama sa MBR. Tapos parang naisip ko, nakatatlong silent retreat na ako ngayong taon. Sabi ko, nakakahiya naman. Sabi ko, muna yung February. Tapos yung dito sa Verbo, tapos yun dun sa MBR. Grabe si Lord sa akin. Grabe yung generosity niya sa akin. Na tinutupad niya lahat ng gusto ko. Yung mga need ko. Tapos, syempre, yung isa sa mga top list na pangarap ko is to become an educator. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yun, na childhood pa lang ako, gusto ko na maging teacher. Tapos, lagi ko din na-ask si Lord, Lord, tama pa ba ito? Pride na lang ako, kaya ayoko na kikigil. Ayoko na mag-ship. Lord, totoo pa ba ito? Gusto mo pa ba ako dito? Mukhang hindi na, joke lang. Pero the Lord parang reaffirm me ba na every moment na tinatanong ko yun, na-experience niyo ba yun na parang habang nagko-questioning kayo, hey Lord, tas nasa confusion kayo, tas bigla na lang, bibigyan ka niya ng confirmation word and assurance word na, Micaela, tama yan. Parang ano yung nangyari sa akin all throughout ng disciple circuit na tulad ng ayoko na mag-disciples na parang nire-reassure niya sa akin na
kailangan kita, hindi ko magagawa to kung wala ka. Tapos, yung ina-ask ko sa kanya na totoo bang masaya ako sa pagde-disciples, ba't hindi ko fruit yung gratitude? Maybe you need to sway your perspective ba, Micaela? Yung parang ginaganon niya ako na parang, mukhang mali yung pinapakinggan mo, Lord. Mukhang dapat i-recognize mo ako. Tulad ng sabi ni Sister Maribel, na you will know how to pray while praying. So you need a daily conversation with Him to know kung nag-pray ka ba talaga. And yun, God answered it for me with all of conviction, at the same time with full of gentleness. Now, before you drink it, I already drink it for you. Don't worry, because I'm always with you, always and forever. Bago mo ito pinangarap ko na ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil lagi mo akong kasama, palagi at magpakailanman. Have faith, Micaela, have faith on me. Just like what I said in Luke 1:45. Blessed are you who believe that the Lord's will come true. So, yung guide question po natin, kung ano yung nakastruck sa'yo sa guidelines o sa passage, mali pa po yung ano dyan. Mali pala yung passage na nakalagay dyan. Tapos, ano yung sitwasyon na iniimbitahan ka ni Jesus na